Si Heart nga daw is very loving and generous sa mga staff niya. Kasi naayon din sa nakausap ko. Sa mga panahon na naaalala ni Heart na parang wala ba akong nagawang kabutihan sa inyo? Bakit niyo ako ginaganito? Ang spotlight ay nakatuon lang kina Cheese Escudero at Heart Evangelista sa kanilang wedding. Parang hindi na. Bakit? Kasi may nasagap akong chika. Na ano? Na meron pang isang ikakasal na celebrity. Totoo ba? Sa Feb 15 din. Nung sumunod na linggo na nagpakulkul ulit ako ng kuko doon. Kuya, ang bilis mo naman kumuha ng ingro. Huwag ka makikaalam. Hello mga ka-api! Dito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lo. Ito po si Ate Brenna. At ito naman po si Papa O at si mga titi niya. Ano pa nga ba? Ayan, stress. Ang inyong inihirit sa amin. Chito na! Dali! Papa, mukhang hindi na nanginginig si Mrena. Siyempre, kuya. Pilipinas na ulit tayo. Ba't naka-long sleeves ka pa din? Oo. Kasi yung mga parang ramdam ko pa din yung ano eh. Lamig? Namimiss ko pala kuya, namimiss ko yung lamig. Ano yung salbahe itong si Mrena? Kasi, Diyos ko ano niya, ka-video call niya si It-It. Oo. It-It, alam mo kung saan kami nandoon? Hindi kuya, may pinakita akong picture sa kanya. Oo. Sabi ko, nakikita mo yan? Yung mga laruan at saka candy, mama. Nakikita mo. Oo. Sabi niya, wow, wow. Sabi ko sa kanya, Mama Loy, hindi ko yan binili. Umiyak ko eh. Umiyak yung anak mo, grabe ka. Tapos, doon sa pinuntahan mo, pinakita mo. Pinakita ko din, kuya, kung nakain ng Everland. Ah. Nakikita mo yan? Wow, wow. Wow siya ng wow, kuya. Pumunta kami dyan. Umiyak ulit. Alam mo, grabe yung pagtutorture mo sa Oo anak mo. nga. Grabe, naiingit mo lagi yung bata. Oo nga, diba? Next time, sama mo siya. O anyway, ayan, syempre, back to normal na naman kami. Pagkatapos ng aming napakasarap na bakasyon, syempre, sumubok kami ng group tour. Yes. Masaya pala pag group tour, no? Diba, no? Syempre, kaya salamat sa Trajet. Trajet! International Travel and Tours. Ayan. Yes. Thank you, Jonah Cruz at Albert. Siyempre, yung ating tour guide dyan, si Jenny na Jenny! pinaluluwas namin dito si Jenny, the Korean tour guide. Very memorable sa amin yung aming Korean trip. Grabe. Diba? Kasi first time natin na yun na magkakasama lumabas ng bansa, di ba? Oo. Sana marami pa, in Jesus' name. So, magbuburake naman tayo. Ay, oo! Yes! Doon naman tayo sa Ohana, Boracay Beach Resort. Yes! Ayan, alam Kasi na. hindi pa nakapunta si Jenny doon eh. So dadali natin siya doon. Para makita naman niya ang ganda ng Pilipinas. Lalo na ng The Ohana, Boracay Beach Resort. Napakaganda. Diba? O anyway, ayan, syempre, back to normal, back to balitaan. At February na. Buwan na ng mga puso. Syempre, pag Feb yan, birthday ni Chris Aquino. Yes. Feb 14, tsaka ni Heart Evangelista. Tsaka ni John Pratt. John Prats. Oh. Saka si Ann Curtis. Oh. Dami pa naman birthday ng Feb 14. Oo, syempre anak ko si Gabi. Yes. Sa Feb 7. Feb 9 naman si Miracle. Yes. Diyos ko. Naku, naghahanda na kami para sa birthday ni Miracle. 7th birthday, kaya dapat bongga. Yes. Siyempre sa panguna ng La Vida Events ni Mama Lord. Yes. At saka ni kamahalang microwave para sa Event set stylist. design. Yes. Oo, yung event stylist. At syempre si Michael Leyva ang gagawa ng gown A Cinderella gown. ni Yes. Miracle. Ayan ha. Ako na-isbiyak na natin na Cinderella yung team. Oo nga. Wala namang gagaya siguro. Ha? Oo, unless magpatahirig sila kay Michael Leyva. Diba? Diba? Oo. Ay, Nay, nabanggit mo si Heart. Oo, ayaw mo bang banggitin ko? Ay, hindi. Nabanggit mo na eh. Okay. Sige. Kala ko ayaw mo, tapos nabash na naman ako ng mga fans. Idol ko yan. Alam mo yan, Nay. Di Ako ba, naman talagang pag nagdadala ng damit si Heart, idol ko rin diba? siya. Oo. Talagang yung tinaas niya talaga yung bandera ng Pilipinas sa fashion world. Correct. Oo. Diba? So, anong balita? Eto na nga, Nay. Oh. Ikakasal na si Heart. Mama Loy, kanino? Ha? Loka, dito syempre kay
Senator Cheese uli. Kasi nga, magkakaroon sila na renewal of vows sa kanilang 10th year wedding Wow. anniversary. Diba? Ito ay gagamitin sa mismong kaarawan ni Heart? Sa Feb 15. Kasi yun Oh. talaga yung actual na wedding date nila. Wow! At ang special nito, Nay, kasi, di ba 10 years ago, medyo may issues, di ba? Anong issue? Yung hindi nakarating yung parents ni Hart dun sa wedding. Intentional ba yun? This time, Oh. yun, a-attend yung mami ni Hart. Wow! So at least ngayon makaka-attend na si mami. Correct. This time, di ba? Oo. Kaya talaga na in God's perfect time, lahat ng nangyayari, no, na umaayos, di So, ba? ibig sabihin, ngayon nga-attend na si Mami o yung family ni Heart, ang naramdaman nila na sobrang happy naman talaga ni Heart kay Cheese. Oo naman, kitang-kita naman, Oo. di ba? Oo. Kaya talaga naman, Nay, no, talagang lubos-lubos yung kasiyahan ni Hart. Kaso nga lang doon sa vlog niya, umiyak siya. Bakit? Kasi nga, di ba, parang naalala daw niya yung mga tao na parang made her feel na parang hindi siya pwedeng maging toxic, hindi siya pwedeng, di ba, parang hindi niya pwedeng ilabas na malungkot siya o galit siya. Parang sa mga kasamahan niya, wala siyang karapatang maging toxic, Oo. sumama ang loob, magalit, Oo. malungkot, ganon. Pero wala naman siya na binanggit na pangalan kung sino yung mga dating kasama na sinasabi niya. Oo. Mama Noy, banggitin mo na. Baka yung dating glove team niya yun. Ay, Sandali, Rena. Oo. Parang gusto ko ibalik sa Korea. ha? Gusto ko pag-suotin ulit ng handbook. Ha? Kuya, malamig. Tapos iwan sa lamig. No, ano iwan sa lamig? Hindi. Isasaw-saw sa juice. Nakakang payong doon sa juice. O anyway. Pati nga ako nadamay dun sa comment. Dalawa daw kami makapayo. Lampshade daw, Mama Noy. Walking lampshade. Oo. Tapos ano na nangyari? Yun nga, nung pinapanood ko nga yung ano niya, vlog niya, Oh. parang naalala ko yung minsang nakarating sa akin. Oh. Na si Hart nga daw is very loving and generous sa mga staff niya. Kasi ayon din sa nakausap ko, Oh. noong time na magkakasama pa sila, may mga ibang mga projects na nawala kay Hart Evangelista. Oh. Kasi nga, pag halimbawang hindi kaya nung project yung TF nung team niya, hindi na tinutuloy ni Hart. Kumbaga parang take it or leave it. Parang kailangan kami lahat. Mama Noy, Mama Noy. Masyado kang playsip. Kuya, ikaw na nga magtuloy ng kwento. Kagano alam ko dyan. Ito sasaksakin kita ng ballpen na Oh. Hindi. Ako naman tuloy yung Anyway, ito na nga. Oo, kasi di ba pag sa mga panahon na naaalala ni Hart na parang wala ba akong nagawang kabutihan sa inyo? Bakit niyo ako ginaganito? Di ba? Nung panahon na ako'y kinukuha para sa isang endorsement, tapos kayo nire-refer ko bilang maging kasama ko sa entourage. Tapos ikukontakin kayo. Babalikan na lang ako ulit ng ahente para sabihin, hindi namin makuha yung glam team mo dahil ang mahal-mahal. Magkano ba kuya yung singil ng glove team? Babayaran mo. Hindi, tinatanong ko lang kuya. Okay. Hindi. Kunwari, may isang endorsement. Oh. Tapos ang singil daw ni Makeup, 500,000. Ang singil naman ni Hair, 500,000. Parang nag-uusap daw yung glam team na taasan natin ang singil. Total, di naman sila makakapalag kay Heart. Ang ending, umaaray daw yung mga ahente na ang taas-taas. Paano namin kukunin yung glam team? Ang kaigihan daw dito kay Heart, ipinaglalaban niya yung glam team niya. Kaya ang ending, yun mismong endorsement na wala kay Heart. Dahil nga sa taas nung fee na sinisingil daw ng glam team. Yun yung kwento sa akin ni Loy na nahihiya si Loy. Ikwento, ako na Ha? Yun, parang may iba doon, hindi ko naman nakwento mamatay. Yan ang sinasabi ko. So yun, actually alam mo, yung kwento na yan, no? Meron ding instances talaga na nung hawak ko si Liza, talagang jack up yung presyo ng iba. Kaya ako nakikiusap dun sa glam team na babaan niyo naman para at least hindi na to
maging bato. Di ba? Kasi kung i-jack up natin yung presyo, dahil alam lang natin na hindi tayo pwedeng i-decline dahil nga tayo yung gusto ni Liza na maging glam team. Eh baka ang ending niyan, wala pa sa amin yung endorsement, mawalan pa tayo lahat ng kikitain. Kaya, in fairness naman sa glam team ni Liza, marunong pakiusapan. At talagang nag-aano sila. Pag ako nakipag-usap, nakisuyo, talagang, ito OJ, ikaw nang bahala. Bahala ka na, alam mo naman yung ano, para sa amin, yung hindi kami malulugi. Ganyan si Nicky C. Ganyan si Terry Tabora. Oo, kahit sina Juan Sarte. Yan, mahuhusay ka usap. Kasi nga naman madadala yung mga brands pag halimbawa sobrang taas ng extra charges, di ba? Kasi nga kumbaga parang kinuha mo na yung endorser tapos ang taas pa nung team niya. Correct. Aaray nga po pag So tuloy na itong kasal, no? Sa February 15. Yes. Sa kanilang renewal of vows. Yes. Ay, ang saya. Siyempre ang ating pagbati kay Heart Evangelista at kay Senator Cheese Yes. Escudero. Feb 50 na pala yun. Yes. At saka ang bilis na panahon, 10 years na pala yun. Oo. Ang spotlight ay nakatuon lang kina Cheese Escudero at Heart Evangelista sa kanilang wedding. Ay, Diba? parang hindi na Bakit? Kasi may nasagap akong chika na meron pang isang ikakasal na celebrity. Totoo ba? Sa Feb 15 din. Feb 15? Sino Oo. yan? Hindi ko na mabanggit na. Baka sabihin, mahadera tayo. Tsaka baka secret pa. Naku, baka secret pa. Secret ba yun? Pati ko muna, paano nangyari yun na meron pang isang kasal? Oo Sino nga. yan? Nagtataka nga ako Kasi nung narinig ko to, sabi ko, di ba? Parang kakakasal lang nila a few years ago Tapos magpapakasal ulit. Baka mamaloy, gusto lang nilang gawin libangan yung pagpapakasal. Hayaan mo na. Ay, so siya. Ang gastos ng libangan nila, ha? Gaga ka? Diba? So, sandali, medyo nahiwagaan ako dyan, ha? Oo. Hindi tayo nag-usap dyan, ngayon ko lang nabalitaan. Ano yan? Ayun na nga. Ikakasal uli. Renewal of vow din to? Agad-agad? Saan to ikakasal? Sa Metro Manila lang? Outside Manila na, out of town daw. Oh. Mamaloy, be specific naman. May specific ka na dyan, ha? May English ka na, ha? Di ba dapat Korean yung salita mo? Annyeonghaseyo. Basta out of town siya. Palawan ba yan, mamaloy? Hoy! Ha? Oh, out of town naman yung Palawan. Ang ganda ng hula mo, ha? Oh, sige yan, mamaloy, magbigay ka ng clue. Ay! Inutusan ka na ni Brenna. Gusto ko lang malaman, kuya. Sino nga? Kinakabahan ako kasi ang tanga ko magbigay ng clue, Dali na. Ano nga? Ako na nga, mamaloy, ako na. Bulong mo Oh. tayo. Bubulong ko pa sa'yo? Oo. Ay, siya, mamaloy. Ay, hindi na. Ito na lang. Hindi siya nga. Ay, naku, kuya. Bakit? Ay, naku, kuya. Basta, kuya. Swerte ang makakahula niyan. Sino ba? Ako na, naiingit naman ako sa inyo. Ano ba yung naningin nila? Kaloka. Kahit kung taong haba-haba ng dila mo. Amoy mo. Ay! Oo nga, dila nga niya. Nakaloka. Ulit. Ano? Sino nga? Oh my God. Diyos ko. Oo nga, swerte makakahula. Swerte makakahula. Nakakaloka. Basta, Diyos ko. Ano ba yun? Nagkaroon tayo isang blind item. Bakit ba hindi pwede i-announce? Ay, hindi ko alam, Nay. Ikaw ba alam mo? Hindi. Oh, hindi mo rin pala alam Baka mga secret. Pero confirm ba yan? Kasi swerte talaga makakahula. Na-tense. Ito ba? Naku, pag- Abangan natin, tignan natin, di Ewan ko ba? sa'yo, pagagalitan ako noon. Ha? Kilala mo?
Sinabi sa akin kung sino. Basta swerte makakahuli. Ano ba yan? Nakakaloka. Diyos ko. Anyway. Oy, nako ha. Since pinag-uusapan natin Feb, so Feb 2, ngayong araw pipirma si Catherine Bernardo ng renewal sa management ng Star Magic. So, ang Star Magic ulit, ang manager ni Catherine Bernardo. Kuya, pareho sila magre-renew ni Daniel sa Star Magic? Oo, dahil yun din ang in-announce na si Daniel ay pipirma din. Pero syempre, hindi sila magkasabay. Actually, 4 daw yung pipirma. Ay, sino pa yung dalawa, Nay? So, yun ang ating abangan. So ayun, Nay, natapos na yung mga haka-haka na aalis si Catherine sa ABS-CBN. Tapos na. Hindi siya yung kaya nakipag-usap kay Maha dahil lilipat doon. Wala na yun. Kasi naman ako, as far as I know, ay wala namang hindi magandang ipinakisama ang Star Magic at ang ABS-CBN kay Catherine. Di ba? At lalo na sa mga panahon na kailangan ng suporta ng ABS-CBN sa mga kapamilya stars, di ba? Andyan si Catherine naman, in fairness. No? Ang ganda nga na lumulutang ulit yung mga post niya dati tungkol sa ABS-CBN nung nagsara. Oo. Ito na yung nasusulat. Basa. Sabi ni Catherine noon dati, ang dami mong pinagdaanan nitong mga nakaraang buwan patungkol sa ABS-CBN. Ang daming sumubok sa'yo ng maliit at kumutya, pero hindi ka sumuko. Nandito ka pa rin. Patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa aming lahat. Kami naman ngayon, hayaan mong kami ang magbigay ng liwanag sa iyo sa panahong pinakakailangan mo kami. Hindi pa dito natatapos ang lahat. Hindi ka namin iiwan hanggang sa makabangon ka muli. Magpakatatag ka. Kayanin natin tong magkasama. Mahal kita, ABS-CBN. Tandaan mo yan. Kinilabutan naman ako sa nakakaiyak. So, true to her words, di ba? Talaga namang tinupad ni Catherine ang kanyang pangako sa ABS-CBN. Pangako ng pagmamahal at hindi pag-iwan. Di ba? Ay, teka, Nay. Since tapos na yung issue kay Catherine na manatili siya sa ABS-CBN. Ano naman na yung masasabi mo dun sa kumakalat ng mga balita na magkakaroon na ulit ng prangkisa ang ABS-CBN? Hindi, noon pa, di ba sinabi na natin na parang malabo yun. Gustuhin man ng ABS-CBN na i-push yung prangkisa, wala sa plano nila na pumunta ng Kongreso para ilakad at ihain uli na makuha ang prangkisa. Dahil unang-una, wala na yung frequency, nasa All TV na. Number 1 yan. Pangalawa, kung sakali man ang All TV ni dating Senador Manny Villar ay makipag-merge sa ABS-CBN, feeling ko hindi rin siya uubra. Dahil, syempre, may politics side yun kung ang ABS-CBN gusto maging non-partisan or gusto ng ABS-CBN i-welcome yung lahat ng mga politicians para pumasok ang kanilang ads, okay yun. Pero sa ngayon kasi, sabi sa akin ng taga-ABS-CBN, nag-e-evolve na yung panonood ng TV. Nag-iba na ang landscape ng panonood ng telebisyon ng mga tao. No? Dahil umagaw na rin ng TV audience ang digital audience. Siyempre, yung hindi nakakapanood sa free TV ay kaya nilang abangan ngayon sa YouTube yun. So, meron na rin silang YouTube platform. Meron sa Facebook, sa I1 TV, I1 TFC. Meron ng ABS-CBN yan. So, on demand ang panonood. Pag sinabing on demand, sa oras na gusto mong mapanood yung na mismong TV show, ay mapapanood mo. Hindi katulad dati, nung araw, na galing ka opisina, yung paborito mong show sa ABS-CBN, ay hahabulin mo. Tapos na traffic ka na, hindi mo na naabutan yung paborito mong teleserye. So, kinabukasan, ang abangan mo na lang ang nakaraan. Pero sa simula. Pero sa mga
panahon ngayon, sa presensya ng digital, mapapanood mo na. Kahit yung mga noon-noon pang episodes, napapanood mo na rin. Pag hindi mo maintindihan yung bakit nga ba ganito yung nangyari kay ginawa niya to, babalikan mo ngayon yung dating episode. Pwede mo rin siyang i-pause. Oo. Kasi meron kang gagawing iba. Pwede mo nang balikan din yung panonood, yung na mismo. So, ganun na ngayon. Kasi kahit sa mga ad placement, sa TV, yung mga ads, hindi na kumain na rin ng ads o ng commercials yung digital. Kinain na rin nila yung malaking porsyento na inilalagak na commercial dun sa TV. Kinain na rin siya ng digital. Kaya nandun na ngayon. Alam mo, sa totoo lang Okay. So, kung sa namimiss ko ang telebisyon, namimiss ko ang TV. Oo. Pero, isang napatunayan ko, Loy, na kahit hindi tayo napapanood sa TV, ay kahit saan tayo magpunta, nakikilala tayo. Aminin mo yan, Loy. Walang TV yon. Ha? Laging ang bukang bibig, nanonood kami sa inyo. Ang bukang bibig, ay, Mama Loy, hi. Asa si Mama Obs? Asa si Mrena? Asan si Jex? Asan si Josa? Kahit sa akin, ganun din ang sinasabi ng mga tao na pinanonood namin kayo. Kayo yung aming entertainment. Oo, talagang namimiss namin. Alam namin kung kailan kayo lumalabas. Di ba? Yung parang, oh my God. Kaya sa totoo lang, mas nakilala ako sa personal ko mas kilala ako ngayon kaysa nung araw na lumalabas ako sa TV. So talagang sabi ko, iba na talaga nagagawa ng digital, Oo. Di ba? Kasi lalo ngayon sa mga bansa na wala namang I1 TFC. Oo. Or di ba, na walang Filipino channel. Napapanood tayo. Correct. Diba, Correct. Kahit nga itong aking OGDS Inspires na nasa I1 TFC na rin, kinuha ng I1 TFC. So napapanood din doon ng ating mga kababayan abroad. Yes. Kapag nanonood pa sila sa YouTube, talaga nakatutok sila. Oo nga. Nakatutok sila kasi nga gusto nila yung panonood nila, kiniklik nila, tinititigan nila. Pinanonood nila, hindi katulad ng TV, di ba? 2 beses ko na itong na-encounter. Ay, ano yun? Oo. Nandun ako sa isang salon. Okay. Nagpapakulkul ako ng kuko. Yung unang beses na nandun ako, sila sa isang noontime show. Hindi ko nababanggitin ko ng noontime show. Doon. Nandun lagi sa noontime show na yon yung kanilang television. Pero, hindi nanonood yung mga tao. Tinanong ko ngayon yung salon owner, bakit hindi kayo nanonood? Nandun yung TV. Di dapat patayin nyo na lang. Hindi, okay lang. Feeling namin may kasama kami. Nung sumunod na linggo, na nagpakulkul ulit ako ng kuko doon. Kuya, ang bilis mo naman kumuha ng ingro. Huwag ka nakikaalam. Ganun talaga ako. Once a week talaga ako magpakulkul. Kung inumpisahan mo ng bata ka. Anyway, talagang i-explain ako sa'yo. Kasi nga yung kuko niya, monthly. Anyway, kasi kinakagat lang naman yung kuko. Nung pumunta na naman ako doon, alam mo, walang customer. Nandun pa rin sa naturang noontime show. Ang TV. Sabi ko, ba't hindi kayo nanonood? Lahat kayo nasa cellphone nyo. Okay lang, basta may maingay lang sa paligid namin. Ganon sila. Sabi ko, ganito na ba ngayon ang viewing habit ng mga tao? Ginawa na ng background music yung Oo. Hindi namin nanood. Oo, di ba? Parang ito sa atin, sa Spotify pinapakinggan tayo kasi gusto lang nilang makikinig ng chismis. Kaya, ewan ko kung malungkot na balita yun. Malungkot na realidad yung kinukwento ko, talagang papunta na sa digital lahat. May TV nga ako dito sa kusina, hindi naman namin nagagamit. Ay, hindi na, wala na. Nala ng pandemya, nung nawala na rin ang franchise. Di ba? So, dito ako sa cellphone nanonood. Na, syempre, iba na rin ngayon ng TV, smart TV na. So, nakakapanood ka na rin doon ng YouTube, ng Netflix, di ba? Kaya, yun ang malungkot sa free TV ngayon. Feeling ko, hindi ng dahilan siguro ng ABS-CBN.
bakit pa natin ilalakad yung franchise? Kasi kahit sa Kongreso, papataasan ng ihi yung ibang congressmen dyan. Sabi, hingi-hingi sila ng pabor yung iba, ha? Na, sige, bibigyan ko kayo ng prangkisa, pero... kasi tinira nyo ako nung araw, ganyan-ganyan, chu-chu-chu-chu, Di nyo ba na... Di ba? Pagdating sa session hall, pagdating sa hearing, ganyan na naman yung ibang congressmen. Papaalala na naman na, tinira nyo ako nung araw, ganyan-ganyan, chu-chu-chu-chu-chu. Wala na naman katapusan. Kaya, naku, ang habang kwento niya. Anyway, ang importante, unti-unting nakakabangon na ang ABS-CBN studios, no? At nakakatuwa na marami pa rin nagtitiwalang mga advertisers sa ABS-CBN. At syempre, sobrang pasasalamat ng ABS-CBN sa lahat ng artista na hanggang ngayon nagtitiwala sa kanila, na yung iba nagbaba pa ng presyo para lang makaagapay ang ABS-CBN sa laban, at mahal na mahal nila ang ABS-CBN. Kaya ang loyalty nila nasa ABS-CBN. Yeah. Di ba? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, yung mga nanonood dyan na hindi pa namin subscriber. Mag-subscribe na po kayo na. I-click lang po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigay niyo po ang aming episode niya at meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment niyo na po yung below, i-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag click niyan, kayong unang naman na-notify na meron kaming latest update. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. Ako nandyan po, nakapost ngayon yung aming pong experience na muntik kaming hindi nakapunta ng Korea dahil kay Mrena at saka kay Joseph Poco. Ang galing. Kaya uminit ang ulo ni Nay Oji. Ang galing. Kung ano po ang nangyari, panoorin niyo po dyan. Di ba, Mrena? At syempre, thank you very much, Dr. Hayo Practice of Victoria Skin para po sa aking skincare. And Dr. JC Solis of Gorgeous Smile Dental Clinic para sa aming gorgeous na mga ngiti ni Nanay. Yes, Mrena. Yes, hello mga ka-update ang aking FB page po. At Mrena po, M-R-E-N-A. Yes, thank you po. Papalo po. At saka, thank you po, Doc Jessica D. of Ideal Vision. Yes. Ayan, inintay ka doon, Mrena, ni Dr. Wow. Jessica D. Wow! See you, Doc! Wow. At syempre pa ang aking panayam kay Juliana Pariscova sa kanyang bagong venture. Ano ito? Kasi may kumakalat, naghihirap na ba si Juliana Pariscova pagkatapos ng eleksyon? O ito po. Naghihirap na ba si Juliana? Oo, may mga gano'n na wala na bang pera after election, mga ganyan, pinabayaan na ba? Pag may 1 million ka, ang yaman-yaman mo na. Yun yung akala ko noon, pero hindi pala. I-wish mo rin ba na sana makabalik ka sa It's Showtime? Oo Kasi naman. hindi ka na namin nakikita doon. Kasi kahit ako naman, gusto kong bumalik. Kung effort lang din ang pag-uusapan, nag-exert naman ako ng effort. Lalo na kay Vice. Nag-acknowledge naman, nag-reply. Wala. Sabi ko nga, sorry kung may mga nagawa kong nagsinalaki. Feeling mo nakagawa ka ng kasalanan? Yun nangyari na issue, doon nagsimula ang lahat. Ayan. Ayun. Ang kabuuan niyan ay sa OGDS Inspires na nasa I1TFC na rin po, ha? At syempre, ang OGDS Showbiz Update ay meron po sa Facebook, ganun din sa Spotify at sa Apple Podcast. Yes. At syempre pa ang OGDS TV fan page po, ha? At pakisubscribe na rin po at manood na rin po kayo ng vlog ng aking mag-iina, si Erin Diaz, si Mami Soul, at si Mira TV. Ayan. At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa O, si OGDS na lagi nagsasabi, nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Chichika mo na! Dali! Huwag ka na mag-knock-knock. Ang dami ng mga halos ka. Hindi naman, kuya. Pati yung anak mo. 33pan mo. Pag nawala respeto sa'yo ng anak mo, ha? Ay, Kasi kuya, naalala ko yung nangyari sa akin bigla dun sa airport. ay
Ay, huwag mo na ikwento. Nasa vlog yan ni Mama Lon. Para ka kasing syungaers. Ay, ni Josie, naloloka ako sa inyo. Baba. Vlog ko na nga eh.